Mapagpalang araw po sa ating mga kabisnes. Kumusta na po kayo? At sana po sa oras na ito nasa mabuti po kayong kalagayan, mga minamahal namin mga kabisnes. Dito po tayo ako ngayon mga kapapo, mga kabisnes. Nagbiyahe po ako. Yung bumili muna ako ng pagkain sa tatay, tapos umuwi ako, pinakain po namin tatay, kasama po si Kuya Francis, ano po siya kanina. Binabantayan po namin si tatay mga kabisnes, kaya hindi po ako nakakapasok. 2 araw na po hindi po ako nakapasok mga kabisnes, pero alam naman po ni Kuya kabisnes na hindi po ako nakapasok mga kabisnes. So ito po ngayon, pagkatapos po doon pakain kanina kay tatay, nagbiyahe po ako mga kabisnes. Yun ngayon, madaling araw na po mga kabisnes, launa na. So ito po yung mga kasama ko, yun. Hello! Alam po mga kabisnes, mga kasama ko. Shout out. Ayan. Kasi mayroon din po tayong mga kabisnes po na pagka nagbiyahe ka Kuya Damulag, mag-vlog ka naman para makita namin ikaw na nagbabiyahe. Shout out sa iyo kapatid, saan naman sana ngayon, lagi ka mag-ingat. Ito na po yung hinihiling mo na pagbabiyahe ko, binablog ko para makita mo ang oras, kung ano po ako oras umuwi sa oras ng ako yung nagbabiyahe. Kasi sa umaga po medyo busy. Ayun. So madaling araw na po ngayon, nandito po rin tayo sa biyahe. Kaya pag uwi ko dun sa bahay ni kapatid Nabong, bibilangin ko kung magkano yung kinita ko ngayong gabi mga kabisnes. Kasi po mga kabisnes, yung sa pang araw-araw naman po kasi na pang ulam, hindi naman po siguro kailangan na hingin pa po natin sa minamahal natin na kuya kabisnes, ate. Yun, di ba pa din? So kanino po na pang ulam na lang po yun. Kasi mayroon naman po tayong bigas, hindi naman lipot sa kaalaman yung mga kabisnes. Yung kakabigay lang po ni Kuya Kabisnes ng bigas niya na isang sako. So pasensya na po kayo mga kabisnes kung bumabiyahe po ako ng ganitong oras, pero kaya naman po mga kabisnes kasi hindi naman masyadong pagod yung namin sa oras ng pumapasok po kami mga kabisnes. Ayan. So samahan nyo po ako mga kabisnes sa simpleng vlog na to para makikita nyo rin po kung anong hirap ng biyahe. Kasi po ngayon mga kabisnes, kakahinto lang po ng ulan, tapos yung mga dinadaanan po namin halos napakalayo yung mga inikutan kasi yung mga kalsada po bumabaha, tapos may mga natutumbang mga puno ng kahoy. Yun, hindi natin po siya ma-vlog kasi tumatakbo po yung saka wala pong mahawak ng kamera. Yun. So yun nga po mga kabisnes, napakahirap po ng kalagayan kapag ikaw lang po kasi siya wala pong tagahawak ng kamera. Siyempre hindi po kaya yung namamasada ka tapos vlog po ako mo ng kamera yung pagbabiyahe mo. Ito po mga business, ayun, nakatrapal pa paikot yun. Ayan po yung mga kasama ko. Ayun. Sobrang ulan mga kabisnes. Dito tayo, pasilong tayo dito mga kabisnes.
Yan. Yan. Ito po kasi po mga ka-business, ano siya, Trinity. Yan. Dito po yung pilahan namin mga ka-business. Ayun, yung motor ko. Ayun. Ito po yung pinakami na ano namin na pilahan yun, may nauna. Sige ba, sakay dito ka na lang sa pangalawa, Brad. Pangalawa. Dito po, ayan, yun po mga ka-business. May sumakay na. Ayan. Ayan, meron pa isa. Ayan. Ayan po mga ka-business. Ayan. Sige bye, sige ingat. So ganun po, ganun po kahirap yung biyahe. Talagang kailangan kailangan ko po magtiyaga sa ulan, init, pagod, puyat, saka siyempre yung kalamitan po mga kapatid, yun ang pangunahin mo ingatan. Tapos yung may time pa na yung pasahero mo nakainom. Ayun. Nakainom po mga kabisnes. Tapos hindi pa nakabayad, naghihingi pa ng sukli. Matindi po mga kabisnes yung sinasapit ng mga tricycle driver. Sobrang hirap. So, shout out sa mga kasama ko na tricycle driver sa buong mundo, sa mga tuda. Yun, ingat po kayo mga kapatid ko sa tuda. Kasi mahirap po ngayon ng panahon. At maliban sa dulas, yung mga natutumbang mga puno. Tapos yung kadalasan yung tambutso na lalagyan ng tubig. Yung mga kabisnes. Grabe. Pagod, yung puyat, ganyan. Kasi po, kailangan mong magtiyaga kasi lalo na ngayon, walang pasok mga kabisnes. Kaya medyo may kahinaan yung biyahe natin. Yun po sila mga kasama ko, mga kabisnes. Magdamag din po sila na nagbabiyahe. Kaso lang pailan-ilan lang po kami na bumabiyahe ng ganito sa araw-araw, kabisnes. Kasi kung halimbawa naman na hindi ka talaga magtiyaga, wala ka rin po talagang kikitain mga kabisnes. Kaya kailangan na kailangan na talaga na pumaryas kasi napakasarap po na isang tao na lumalaban ng patas sa ibabaw ng mundong ito mga kabisnes. Kaya kahit konti lang yung kinikita mo, kung galing po sa pinaghirapan mo, talagang kayang-kaya mo po ipagmamalaki yung sa sarili mo mga kapapi, mga kabisnes, na yung mga kinakain natin galing po sa marangal na trabaho. So, yun nga po mga kabisnes, hindi ako nakakapasok kasi ang pangunahin ko na inaalalayan ko si tatay sa mga panggamot-gamot niya po mga kabisnes. Kasi pakiramdam ko po mga kabisnes si tatay. Sige na kapatid, una ka na. Doon ka Brad sa sa may pasayro po kasi. Yan.
Kaya yun mga sabi mga business, yung kailangan talaga yung matinding terminasyon, ganyan. Kaya po ako nagpapasalamat po ako kay Kuya Ate ka-business na nakapunta po ako sa kanila. At malaki po talaga yung tulong at suporta po nila sa pamilya ko para po hindi po ako masyadong nahihirapan mga kabisnes, lalo na nung oras na nung ako na-stress. Sila yung unang pangunahin ko na na naisip na pangalawang pamilya ko mga kabisnes. Yun. So matindi po ang terminasyon po sa trabaho to, sa lalo sa pagmamanito po mga kapatid, pag-drive na tricycle. Doon po kasi sa sa pagbablog po mga kabisnes, maliban sa masaya ka kasi namigay ka ng tulong sa iyong kapwa, tapos mayroon ka ring para sa iyo na kinikita, at saka hindi ka po masyadong nahihirapan na tututok ka talaga ng 24 oras para mayroon kang sabihin na may kunting kita mga kabisnes. Yun, mga ganong sa ganun na trabaho, hindi katulad po nito mga kabisnes na talagang tututok ka ng gusto sa pagbabiyahe para may kunting kita. Kaya habutin ka ng madaling araw, ganyan, habuti ka ng ulan, init. Kailangan mo talagang pagjagaan mga kabisnes, kasi nga po kailangan mo na mabuhay. Wala laban sa buhay mga kabisnes. Yung mga marami pa rin po sumasakay kahit madaling araw po kasi dito mga kabisnes, kasi ilan-ilan lang po yung motor. At kailangan mo lang magtyaga sa puyat, ganyan, para mayroon kang maipon na kaunti, mayroon kang kita na kaunti, mga kabisnes. Kasi yung gas natin yun, gasolina, medyo may kamahalan talaga, kaya kailangan talaga ganyan mga kabisnes. At saka kasi po mga kabisnes, hindi kasi pwede na yung pangangailangan ni tatay, pangangailangan ko, pangangailangan ni kuya, iasa lang po sa isang tao o kanino po iasa yung ganitong mga bagay. Kaya kailangan po talaga pagsikapan na magtrabaho ng marangal para mabigyan ng solusyon yung problema mga business. Sabi nga ni Tony, yung natulungan ko na malabo yung paningin, sa gabi nagtitinda po siya ng balot, hapon alis siya hanggang madaling araw nagtitinda din po siya, kasi gusto niya rin po yung mabuhay na marangal po mga business. Lalo na sa akin, hindi naman wala naman akong kapansanan, kaya kailangan ko rin talaga na trabaho. Kaya naman po mga kapapi, mga kabisnes, kasi mayroon din po kasi iba-ibang mga kabisnes natin na
nagsasabi na may lamulag baka hindi mo kayanin yung ano, biyahe ng ganyan at inaantok ka na, kailangan mo mag-ingat sa pag-drive, ganyan. Talagang concern po sila sa akin, mga kabisnes o mga kabisnes natin na iba. Kaya maraming salamat sa inyo sa pag-alaala sa akin, mga kabisnes. Pag iniingatan niyo po ako. Thank you very much. So, kinabukasan po nito kapapi, mga kabisnes, papasok na po ako bukas kasi si tatay nakatayo na po, okay na po siya. Doon papasok na po ako bukas, mga kabisnes, kasi dalawang araw po ako na hindi nakapasok, mga kabisnes, kasi nga ayaw ko din po na may mangyari kay tatay na hindi maganda, kasi iniwan na kami ni nanay, tapos si tatay ganun din po yung gagawin niya sa amin. Pangunahin po ako talagang nasasaktan, mga kabisnes. Talagang kung pwede nga lang na mayroon na akong may pundar, hindi na po ako magtatrabaho, alagaan ko na lang po talaga si tatay para masaya po yung pamilya namin. Wala na po akong hinahanap, kasi po sa akin lang, kung sa akin lang po, mga kabisnes, sa sarili ko lang, wala naman po akong problemahin, mga kabisnes, kasi wala naman akong binibisyo. Ang ano ko lang, kung halimbawa makapag-tricycle ako, excuse ko, mga kabisnes, yung pag-drive ako 1 kilo isang araw, ganyan, mga kabisnes, pwede naman ako magsaing, pwede ako kahit dito, kasi marami din pong tumatawag na nagpapahilot sa akin, mga kapapi, mga kabisnes, yung mga number 1, yung may mga bali, mga pilay, ganyan. Kaya ko po yun ibalik, mga kabisnes. Kaya dito po sa tula namin, ako po yung kilala na ang pangunahin na kilala sa paghihilot po, mga kabisnes. Yan. Tapos doon pa lang, kaya ko nang mabuhay sa sarili ko kung sa akin lang po. Hindi ko na inaalala yung mga kamag-anak ko, ganun. Sa sarili ko lang, wala po akong dapat maging problema, mga business. Hindi po siguro ako mag-sacrifice na hanggang madaling araw magbabiyahe ako para mayroon po akong kakainin. Siyempre po, mga kabisnes, may mga bigay katulad yan nung tatay, malaki po yung oras na nauukol sa kanya dahil sa kanyang karamdaman. Naipaloktor naman po siya, mga kabisnes, pero kaso lang, okay, lalabas siya, okay na, pero mamaya iba na naman yung pakiramdam niya, bigla na lang siya tumitirik, parang naginip na lang siya o anong bagay na nangyayari sa kanya. Parang hindi ko po maintindihan, mga kabisnes, kasi nung nakaraan ang trip niya, lakad siya ng lakad, tapos hindi niya na alam na umuwi, tapos pumasok siya sa Imbornal. Yun ang problema kay tatay, kapag hindi po siya nababantayan, mga kabisnes, parang kung ano lang naisip niya sa sarili niya, yun ang niya, yung ginagawa niya, mga kabisnes. Kaya nahihirapan po ako kay tatay. Buti nga kamo, si Kuya Francis pumayag din na siya, na bantayan niya si Kuya, si tatay. Kasi po, kaya kung wala po talaga si Kuya, na mahirapan din talaga ako ng tutulong po sa
pasok ko. Baka hindi na naman po ako makapasok. Kaya po yung ginagawa ko mga kabisnes, itong biyahe ko, siyempre may mga anak po din po siya, mga kabisnes, may mga anak siya, tsaka wala pa naman po yung sahod sa YouTube. Si kuya naman, sa kabisnes, si ate naman, nagbibigay naman po ng ano, kasi yun naman po ang sabi nila sa vlog na hindi na, wala na pong sasahuran ng mga kagwang, kundi magbibigay na lang po sila ng buwanan. Nagbibigay naman po sila mga kabisnes. Wala namang maging problema sila ni kuya kabisnes sa ate. Nagbibigay po sila ng ano, para po sa buwan ng katulad nito, nung nakaraan nagbigay din po sila. Kaya sa siyempre, yun na, naigastos natin dun sa kay tatay sa ospital yung iba. Tapos yung mga tubig, si kuya ate, siyempre nagbigay din po sila. Hindi naman ano na, hindi naman pwede na lahat na lang, puro na lang si ate, si kuya magbibigay, lahat na lang gagastusin, ganun. Siyempre nakakahiya naman po yung mga kabisnes. Siyempre yun na nga ang tinulungan ko na nga lahat, lagi-lagi, pati pa naman ulam, yun. Yun. Tapos si Kuya Francis naman po mga kabisnes, siyempre pagka mayroon po akong kinikita, binibigyan ko rin po siya kasi may mga pangailangan po siya na para po sa kanya mga kabisnes na kailangan niya rin, katulad ng hindi naman masyadong malaki mga kabisnes kasi siyempre naglalaba po siya o kumakain po siya, ganyan mga kabisnes. Siyempre sa mahal ngayon ng bilihin, ulam, gulay, ano yan. Buti nga nabigyan kami ng bigas ni kuya na yun, may sasaingin. Gulay lang, medyo tumaas yung gulay, yung mga ano, siyempre si tatay pa gamot pa ni tatay yung sa lahat po na ano, na basta medyo gastusin ko mga yun ang sinisikapan ko po na binabiyahe ko po mga kabisnes. Siyempre maliban dun sa ano, kailangan ko pa na makakuha din ng panggasolina, pang boundary, yun, matagal na, pag isang buwan na rin ako na hindi naka-boundary mga kabisnes, kaya ito iniipunan ko pa rin yung ano, boundary ko. Kaya talagang habol-habol lagi sa ano, oras mga kabisnes. Kasi kung halimbawa na tutok lang ako kay tatay sa pagbubantay, wala rin po talaga mga kabisnes. Kaya laking utang ko din kay nag-apply ko yung Francis mga kabisnes. Yun nga ang ano, sana gumaling na po si tatay mga kabisnes, makalakad na siya ng maayos kasi yun na nga, nung nakaraan na mayroon tayong ibinalag na si tatay laging dinadalaw ni nanay. Kaya sabi ko kay tatay, dalawin natin muli si nanay kasi nung pinuntahan ko namin mga kabisnes si nanay doon sa kanyang himlayan, tumahimik yung ano ni tatay mga kabisnes. Ngayon na naman po, siguro dahil malapit na yung undas, ganyan, o panahon ng mga patay, paparamdam na naman po si nanay mga kabisnes kay tatay. Yun. Na kailangan naman siyang dalawin para siguro. Tapos yung pag nakakulog sa tatay, bigla nang sumisigaw kasi niyayakap yung si nanay. Hindi ko po alam mga kapabi, mga kabisnes, kung ano pong magandang gawin ko kay tatay. So sana po kung napapanood niyo po ito at mayroon po kayong alam tungkol sa bagay na ganito, sana po mabigyan niyo naman ako ng tulong sa kung anong magandang gawin ko kay tatay kasi kumisigaw-sigaw po siya pagka ano po bang dapat kong gawin mga kabisnes para
Hindi po, kasi pagka nandun po sa hospital, hindi naman masyado siyang ano, kinabukasan, okay na po siya, mga business. Tapos, hindi lipasan na ng gabi, ayan na naman, sinusumpong na naman po siya, sumisigaw na naman po siya, papakitin mo ito, sa ganon, mga ganyan. Ay, inihilot-hilot na naman yung Francis, inihilot na naman. Yun, kung anong mga ginagawa namin. Tapos, siyempre, si kuya naman, ang ginagawa niya, tawagan na naman ako. Tol, sabi nga yan, tatay naman, sinusumpong na naman, tatakbo na naman ako, kaya naman ako makakabisnes. Kaya ang hirap talaga. Sabi ko, sana matulungan niyo po ako mga kabisnes na magpayo kung ano pong dapat kong gawin sa mga ganyan. Baka mayroon pong kayo mga kabisnes na mayroon pong alam tungkol dyan sa problema ni tatay na lagi pong hindi, iwan ko po mga kabisnes kung ulianin na si tatay o talagang ano lang po siya, nag-iisip lang po ng malalim tungkol kay nanay mga kabisnes. Interviewin natin itong isa sa Bay! Kaya bay, kwentuhan tayo bay! Ha? Kwentuhan tayo. Ka? Mga kabisnes, yung kaibigan ko. Madaling araw na. Madaling araw na talaga. Makikita ka dito sa YouTube pag in-upload natin. Nakasubscribe ka ba sa akin? Hindi. Nakasubscribe ka? Meron ka bang kasi makikita ka pa makikita ka sa buong mundo. Oo. Kahit panoorin mo 'to bukas kasi upload ko bukas makikita ka 'to. Ayun mga business, tatanungin natin kung ano ang magkano kinita mo na. Anong oras ka nagbiyahe kanina? Alas 6. Alas 6. Magkano na kinita mo ngayon? Bago ng biyahe eh. Walang pasok eh. Ayo. Totoo po yun mga kabisnes. Kasi yung biyahe pagka wala pong pasok, mahina. Hindi na talaga. Oo. Ayun. Kita mo yung ano niya. Oo. Ayun mga kapapi, mga kabisnes, yung natin, yung pilahan namin. Ito po yung pinakami na pilahan namin mga kabisnes. Yun. Ito yung pinakami natin ba, di ba? Tapos pangalawa po yung Jollibee, tapos SM. May mga video po ako doon mga kabisnes, kaso lang yun nga nawala yung isang YouTube channel ko na ito po kasi itong channel ko po mga kabisnes, ginawa po ni Papa Din. Yun, shoutout kay Papa Din, thank you Papa Din, love you sa iyo sa paggawa mo ng uli ng channel ko. Siyempre nagpapasalamat ako sa pamilya kabisnes kasi yung tulong at suporta nila sa akin na hindi po talagang hindi talaga kayang bayaran mga kabisnes sa sobrang pagmamahal nila sa akin at naramdaman ko rin po yung ang pagyakap nila sa akin mga kabisnes kahit hindi po nila ako wala po kaming tawag nito, hindi po kami magkadugo eh. Kumbaga hindi ko po katakalain na parating sa mga bagay na ganito mga kabisnes na magkaroon ako ng sariling channel na maramdaman ko yung mga pagmamahal ng maraming tao. Kasi hindi po ako mga kabisnes na yung tawag dito, wala pa akong naramdaman na mayroon pa lang nagpapahalaga sa akin na mga ibang tao, kundi yung naisip ko lang na sa sarili ko lang na ay wala naman nagmamahal sa akin kaya ito na lang gagawin ko, matulog na lang ako sa kalye kung saan saan ako matulog. Kasi natulog ako ba sa sa kalye, 6 na taon. Dito sa Maynila. Kaya natulog ako dito kasi wala akong wala akong pamilya dito eh. Kasi nung pumunta dito si Kuya sa Maynila, nung tumunod ako sa kanya, yun, nakita ko siya bilang isang security guard yun. Doon pa kami doon time na yun. Malalaki na kami magkita mga kabisnes si Kuya Francis.
Ayun, isa siyang security guard. Ayan. Nag-security si kuya. Kaya ganun po mga kabisnes. Tapos ako naman, natutulog ako sa kalye. Yung mga inaalmusal ko, yung mga nagbibigay ng mayaman sa ilalim na ano. Binabantayan ko lang tapos sinukuha ako. Napakasama ako pala ng mga kabisnes, no? Kasi nung walang panahon pa yun, pero ngayon hindi na po. Sprikitik kasi po tawag doon. Mga sprikitik yan. Kasi para po mabuhay, ganun po talaga. Kasi hindi ko po mo alam nun mga bagay na ganun na hindi pala dapat gawin. Ayun. Ayun mga kabisnes. So, ayun, si Bye Bye. Upload ko to Bye kasama ka Boy ha. At makikita ka dito sa buong mundo. Makita mo na yung ano eh. Kung ilan yung mga manonood sa atin. ah, upload natin ha. Ay, upload ka. So yun po mga kapapi, mga kabisnes. Hanggang dito na lang po ang simpleng vlog na to. Maraming salamat po sa inyo sa tulong at suporta sa inyo ninyo sa akin mga kabisnes, at nagpapasalamat din po ako na umabot na po tayo ng mahigit 7,000 subscriber. Thank you very much po sa inyo mga kabisnes. So hanggang dito na lang po, at Liberty Goodbye, tomorrow is another day. Birabanat lang po tayo mga kabisnes. Thank you very much po sa magsama sa amin sa